kailangan natin siya ipa-impeach, kailangan natin siyang panagutin. Hindi dahil sa wala lang, may reason tayo. Hindi man humarap si Sara sa impeachment, at least alam na namin kung sino yung mga taong hindi namin iboboto. Mga kababayan, na sumisira sa pondo at pera ng taong bayan. Ngayon, ano yung pinaka-final, mga kababayan ko? Ano yung pinaka-final? President Bongbong Marcos, binigyan niya ng hustisya ang mga taong namatayan sa extrajudicial killing. Kaya nga natatawa ako eh. Kasi andun na siya sa Netherlands, mga kababayan. Andun na siya, wala na siya. Hindi na makakalabas yun dun. Kasi sino ba nag-umpisa ng disunity? Para sa akin, kung si Digong. Para magbenepisyo si Sara. Diba? Ngayon, let's talk about the impeachment. Paano nga ba, bakit nga ba tayo nag-impeachment? Ba't ba gusto natin pa-impeach yan? You know, the reason? May own opinion again? Panagutin kasi meron pondo ng taong bayan na ginastos sa hindi tama, and that is an constitutional problem, mga kababayan ko. Dapat ipa-impeach yung mga ganyan because he is the second highest position in the government. Kailangan natin siya ipa-impeach, kailangan natin siyang panagutin. Hindi dahil sa wala lang, may reason tayo, mga kababayan ko. Questionable yung mga perang nilabas niya sa pera ng pondo ng taong bayan, mga kababayan ko. And sasabihin ni Kong, it's very hard ganito ganyan eh. Alam mo, para sa akin, that is palusot. Palusot yan, palusot, mga kababayan ko. Palusot to, palusot. Sobrang palusot. Sa sobrang palusot, mga kababayan ko, hirap na hirap mag-deny. Ating bansa. Do you think magkakaproblema bansa natin, mga kababayan? Pag ganun? Do you think magkakaproblema bansa natin, mga kababayan ko, pag pina-impeach si Sara Duterte? The Filipino, there's a survey from the SWS and the False Asia, ang Pilipino interesadong pagpaliwanagin si Sara kung saan napunta ang pondo at pera ng taong bayan. Ngayon, naglalabasan yung mga kaalyado niya na dumidiin ngayon, na nagbabaka sakali baka pag nanalo si Sara, mabigyan ng posisyon. Para sa akin, mga kababayan ko, ito lang, para sa akin gusto ko lang po sabihin sa inyo, kahit na magpumilit kayo, kahit na magtago kayo, identified na kayo. Hindi man humarap si Sara sa impeachment, at least alam na namin kung sino yung mga taong hindi namin iboboto. Yes, at lumantad kayo ngayon. Sa 2028, you think the Senate President iboboto ang tao? No. Sa tingin nyo ba iboboto yung mga ganyang ginagawa nyo? No. Hindi na kayo makakaulit pa kahit kailan dahil sa ginagawa nyo. Diba? Simple lang ang tanong. Sana po, ito lang eh. Ayaw nyong paharapin si Sara sa impeachment, hindi kayo boboto kasi ayaw nyong ipaalam sa kanila